Breaking news, Uyghur fighters na bahagi ng Turkestan Islamic Party nangakong isusunod ang China matapos ang kanilang tagumpay sa Syria laban sa rehimen ni Bashar al-Assad. Kaya naman labis na nababahala ang China dahil ang militanteng grupo na ito ay may malawak na koneksyon sa mga teroristang grupo gaya ng Al-Qaeda, ISIS, Taliban at HTS na namuno sa mga rebeldeng grupo sa Syria, kung saan ang grupong ito ay mayroon ding malakas na presensya sa Pakistan, Afghanistan, Iraq at Syria. Bukod pa riyan ang pagnanais ng grupong ito na sumalakay sa China ay bunsod ng kanilang pagnanais na palayain mula sa kontrol ng China ang Xinjiang region, kung saan sa rehiyong ito mula sa China rin nagmula ang karamihan sa mga miyembro ng grupong ito na nakaranas ng kalupitan sa komunistang partido. At dahil nga sa bantang ito ng Turkestan Islamic Party laban sa China, ay nangako naman ang China na pababagsakin nito ang mga Uyghur rebel mula sa Syria at nananawagan ito sa mundo na pigilan umano ang mga Uyghur rebel na bahagi ng Islamist-led coalition na nagpabagsak sa gobyerno ng Syria. Isa itong malinaw na indikasyon ng labis na pagkabahala ng mga komunistang partido ng China para manawagan sa mundo na labanan ng mga ito. Subalit sino pa nga ba ang tutulong sa kanila kung ang Iran na kanilang kaalyado sa Middle East ay napalibutan na ng teroristang grupo at nahaharap sa matinding panganib laban sa Israel dahil sa pagsuporta nito sa mga militanteng grupo na nagdulot ng mas matagal at mapaminsalang digmaan sa rehiyong ito. Kaya naman tila nga ay malabong mapigilan pa ng China ang posibleng panganib na kakaharapin nila laban sa mga terorista, lalo pa ngayon na kinakalaban na rin nila ang mga bansang makademokrasya na tila nga ay naghahanda na rin sa posibleng kaguluhang maaaring mangyari sa China dahil sa patuloy na panghaharas nito sa maraming bansa sa Asya, kung saan sa sandaling mapalaban sila sa Taiwan ay maaaring nilang makalaban ang maraming puwersa ng bansa sa mundo. At sa pamamagitan nito ay madali rin silang mapapasok ng mga teroristang grupo, kung saan ay ganitong kaganapan rin sa Syria ang kanilang naging estilo dahil habang binabayo ng US at Israel ang bansang ito ay naging madali para sa mga rebeldeng grupo na mapatalsik ang pamahalaan nito. Kaya't kung mapapalaban ng China sa US at allies ay maaaring makuha ng teroristang grupo ang suporta ng mga natitirang komunidad ng Uyghur sa China na magpapahintulot sa kanila sa mabilis na pagkontrol sa ilang rehiyon ng China. At dahil nga kadalasan ng pag-atake ng mga terorista ay kinabibilangan lamang ng iilang individual na unti-unting pumapasok sa bansang target nila, ay mawawala ng kasaysayan ng malalakas na bomba ng China laban sa kanila dahil ang mga teroristang ito ay kadalasang nakakalat lamang sa komunidad ng mga sibilyan at walang permanenteng bansang maaaring bombahin ng mga Chino. Kaya't napakalaking banta ang pangakong ito ng Uyghur rebel laban sa China dahil sa lawak ng impluwensya ng kanilang alyansa sa iba't ibang grupo ng mga terorista. Kaya't ang pagbagsak na ito ng Syria ay may malaking panganib ngayon para sa mga bansa gaya ng Iran at China, dahil ang mga bansang ito ay may malupit na kasaysayan ng pagpapahirap sa mga Sunni Muslim sa kani-kanilang bansa, kung saan dahil sa kalupitan nilang ito ay mas nag-aalab ang marahas na ideolohiya ng ilang mga Sunni Muslim sa maraming bansa sa mundo na sa kasalukuyan ay mga miyembro na ng mga teroristang grupo. At bagamat ang US ay isa rin sa mga bansang maituturing na may kasaysayan ng pagpapahirap sa mga teroristang grupo, sila naman ay may layuning pigilan lamang ang paghahasik ng karahasan ng mga ito. Magkaiba ito sa pamamaraan ng Iran at China, kung saan ang China ay winawasak ang mga moske nang walang kalaban-laban ng mga Muslim sa bansa nila, habang ang Iran naman ay may hindi patas na pagtingin sa mga Sunni Muslim sa bansa nila. Sa madaling salita, ang US ay kinakalaban ng mga ekstremistang grupo ng mga Muslim, habang ang China at Iran ay idinadamay naman ang mga inosenteng Muslim. Kaya't kung ang mga terorista ay nanaising salakayin ang puwersa ng US, ay hindi ito magiging madali para sa kanila dahil ang ilang Muslim ay hindi naman terorista at mayroon silang patas na mga karapatan sa mga bansa gaya ng US at kahit pa sa Europa.
Samantala kung ang Iran at China naman ang sasalakayin ng mga terorista, ay mas malaki ang tsansa na makuha nito ang suporta ng mga Muslim sa mga bansa gaya ng Iran at China. Dahil nga kahit pa ang matitinong Muslim ay pinaghihigpitan ng pamahalaan ng mga bansang ito, kaya tanging ang mga bansang Iran, Syria at China lamang ang pinakaposibleng bansa na maaaring matalo ng mga terorista dahil bukod sa walang patas na karapatan ng mga Muslim sa bansa nila, ay nahaharap pa sila sa panganib ng digmaan laban sa Amerika na may kakayahan ding suportahan ang ilang rebelding grupo na maaaring maging daan upang magkawatak-watak na ang napakalaking bansa ng mga Tsino. Sa katunayan, ayon sa ulat ng Time Magazine, ay sumang-ayon si Donald Trump sa posibilidad na maaaring magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Iran at US. Sa kanyang ikalawang panunungkulan, isang indikasyon na nakahanda ang administrasyong Trump laban dito, kung saan dahil nga ang mga rebelding grupo sa Syria ay itinuturing din na banta ang Iran laban sa kanila, ay maaari din itong salakayin kalaunan ng mga terorista kasama ang mga rebelding grupo sa Syria, kung saan ang ilan sa mga rebelding grupo na ito ay sinusuportahan ng Amerika. Kaya't kung sasalakay din ang mga terorista sa China, ay maaaring suportahan rin ng US ang ilang Uyghur na maaaring mag-alsa laban sa komunistang partido ng China, at sa paraang ito ay mapapanatili ng US ang presensya nito sa mga bansang Iran at China, kahit pa ang mga ito ay makikipaglaban kasama ang mga terorista, nang sa gayon kung mapabagsak man nila ang Iran at China ay mananatili ang impluensya dito ng US gaya ng nangyari sa Syria, kung saan sa paraang ito ay hindi kailanman magiging solido ang anumang pagnanais ng mga terorista na umatake sa lupain sa bansang Amerika, dahil makapagsagawa man sila ng mga pangunahing pag-atake sa bansang ito ay madali lamang mapipigilan ng mga Amerikano, habang ang China at Iran naman, sakaling salakayin sila ng mga terorista, ay posibleng makaisa na ang mga Muslim sa China laban sa pamahalaan nila. Gayon din ang mga Sunni Muslim sa Iran na hindi masaya sa bansa nila dahil tanging Shia Muslim lamang ang halos palaging pinapaboran ng pamahalaan nila. Samantala ang Russia naman ay maaaring magkaroon pa ng tsansa para hindi tuluyang malugmok sa kahirapan ng bansa nila, dahil kung babagsak ang Iran at China sa kamay ng mga rebelding grupo at mga terorista, ay maaaring mas lumakas na dito ang impluensya ng Amerika, gaya rin ngayon ng nangyayari sa Syria, na bagamat ito ay tagumpay ng mga rebelding grupo, ang US ay kasalukuyan ng nakikipag-usap sa mga ito para sa kaayusan ng bago nilang itatayong gobyerno, na nangangahulugan naman na nakasaalang-alang din ang pagtulong nilang ito para sa interes ng mga Amerikano. Kaya't kung mangyayari din sa Iran o China ang kaguluhang ito, ay mangangahulugang wala nang pupuntahan pang napakalaking bansa ang produkto ng mga Ruso, na mangangahulugang magpapahirap ng husto sa bansang ito, at wala na rin silang makukuhang mga sandata mula sa Iran kung kontrolado na ito ng mga rebelding grupo sa tulong ng mga Amerikano. Kaya't hindi malabong maisip ni Putin na wala nang pakinabang sa kanya ang alyansang ito, na maaaring magtulak sa kanya upang muling makinig sa mga naisin ng mga Amerikano.